Dahil iikot pa kami at natutuwa ako sa aking proyekto, magaling si Harold, magandang arkitektura niya, pero bago ang lahat ay babatiin ko ang ating mga people's organizations, ang ating mga kabataan, ang lahat ng DNR family, ang aking paboritong ahensya ng gobyerno. Ang aking habilin napakasimple. Alagaan natin ang ating 100 hectares na Pandan, Arboretum, and Eco Park. Itong ating likas yaman dito sa Pandan at sa buong Antique, sa buong Region 6, sa buong Panay, sa buong Pilipinas. At papagandahin natin lalo to, naglaan ako ng 30 million para sa iba't iba, na-i-inspectioning ko. Ito daw, pavilion ay 2.5. Alamin ko sa yung 27.5 million na punta. Papakita nila sa akin. Kung kulang pa, mag-allocate. Next time, huwag na tayong gumawa ng stage sa ganyan. Gumastos pa kayo? Ba't may mga apoy-apoy pa? Okay. Hindi na gumastos. Huwag na maggastos. Labor of love. Okay. Let's always just use indigenous materials. Huwag magsayang. Dapat mag-implement dito sa 100 hectares na Pandan Arboretum ng ecological solid waste management. Bawal ang magtapon ang maski ano sa tabi. Ang ating mga basurahan or bins, kailangan minimum 3 sa grounds. Meron para sa food waste, yan ay pwedeng ibaon sa lupa at magiging fertilizer, kasama ng mga tuyot na dahon at leaves at twigs. Food waste, ihahalo yan para hindi dagain at hindi langawin, tinatabunan at yan ang nagiging organic fertilizer. Ngayon, yung recyclable bote, lata, plastic, yan ay lalagay sa isang trash bin. At yung isa naman ay papel. Ang papel, pwedeng timbangin yan, linggo-linggo pwedeng ibenta para may income para sa mga nagtrabaho dito. Pangalawa, ay ayon kay Penro, ay naka-inventaryo at database ang ating biodiversity. I'm sure alam niyo ang ibig sabihin ko sa biodiversity, ang flora at fauna, ang halamanan at mga hayop. Hayop na insekto, hayop na mamal, lahat ng hayop ay pangalagaan natin at palaguin. At ang ating mga puno, fruit-bearing at mga plants and trees and herbs ay ating alagaan. Dahil gaya ng sinabi ko, itong 100 hectares ng arboretum na ito ay dapat meron tayong museum of trees. Hindi museum na titingin sa litrato or makikita lang sa website, pero actual mga puno. Dapat lahat ng Philippine tree species ay mahahanap natin dito basta kayang akma sa panahon at sa lupa. So, maganda ang bawat puno dahil naka-inventaryo yan, may pangalan, may ID. Bawal pumutol ng puno maliban kung kailangan i-trim or kailangan anuman dahilan. So may inventaryo ng biodiversity database, may inventaryo ng mga hayop, ng mga insekto, ng paru-paro, ng mga dragonfly at lahat. At meron din listahan kung ilan ang mga hayop dito. So to have a biodiversity database, to implement the ecological solid waste management, at naka-solar daw to, very good, para libre ang araw. Bakit natin hindi gamitin? Ba't magabayad na napakamahal sa electric co-op? Tapos, dapat dito may water catchment. Ibig sabihin, maganda yung ginawa ni Harold na mahulog ang tubig. Imbis na mahulog ang tubig at dyan magbabaha, ay tubig ulan ay pupunta sa catchment. At yung catchment na tubig na yun, may gripo, lagyan ng hose o tabo-tabo, tatakpan ng catchment para wag madengge, at yung tubig galing sa catchment ang siyang pangdilig ng halaman, ng mga puno, at pwedeng pag-ugas ng pinggan para hindi sayang. So, even sa bathroom, kailangan minimum 2 bins. Tissue waste, lagay doon, bote, lata, plastic, or tissue waste lang. Ang kitchen, 3. Food waste, tissue waste or paper, and bote, lata, plastic. Not a single plastic should be seen in the 100 hectares. Pangalagaan natin ang ating Pandan Eco Park na parang sarili nating puso, parang sarili nating bahay, dahil bahay natin ito. Kabuhayan ng people's organizations. Ito ay para sa ecotourism. At ako'y natutuwa sa balita
ni Governor Cadiao na tayo ay pangalawa sa Boracay. Huwag tayo magiging parang Boracay. Ang ginawa sa Boracay, hindi marurunong ang mga leader. Winasak ang pangit ng Boracay. Sorry, maski sabihin nyo, wala akong pakalang magalit sila sa akin. Yung mga namahala ng Boracay sa mga nakaraang taon, kundi dekada, walang vision. Pinabayaan. Kumbaga, nanganak ka, hinayaan mo yung anak mo magpariwara. Ganun ang nangyari. They had a jewel. Pero ano, palaging may coliform. Palaging, kasi walang sewage, hindi inalagaan. Huwag tayo maging ganun. Ang Antique, pristine pa. Pure. Birhen. Kaya alagaan natin. Huwag tayo maging walang bahala. Huwag tayo maging abusado. Let us take care of nature and nurture nature because that is what makes Antique different from all other provinces. Kaya kailangan ng attitude ng Antiqueño, may care. Ibig sabihin, hindi walang bahala, hindi, not in my backyard, hindi ganun. Dapat lahat may pakialam. We care about nature. We are strict about enforcing environmental laws. We will not make the beaches and the coastline of Antique like Boracay. We will not chop our mountains para pagdating ng ulan, lalamunin ng mga bundok, yung mga barangay dahil guguho, dahil sobrang ulan, dahil pinutol ang punong kahoy. Hindi ba? Nakikita niyo sa news, nangyari sa Lanao del Norte, nangyari sa Ginsaugon, Southern Leyte noong 2006, laging ng laging. Laging ng laging. Mga teacher nagtuturo sa eskwelahan, dumating ang ulan ng 1 linggo, walang pag-asa warning, linamo ng bundok, patay ang mga bata at teacher. Sa Ginsaugon, St. Bernard, Southern Leyte, 2006. Nangyari na naman sa Lanao del Norte, nangyayari kung saan linalamo ng bundok ang mga barangay o mga bahay sa panang bundok dahil wala ng mga puno at ugat na sinisip-sip ang sobrang ulan. Dahil sa climate change o pagbabago ng klima ay lalong dadalas ang ulan at lalo rin iinit ang panahon. Ngayon, anong gagawin natin? Kailangan iakma natin ang ating pamumuhay. Ibig sabihin, magtanim palalo at bawal magputol. At kung magputol man, yung ayon sa sustainable development. At huwag natin wawasakin ang mga ilog. Pinakamalinis na ilog sa Pilipinas, Bugang River. Yan tayo ay nabigyan ng biyaya. 2000, anong year yun? We should maintain it as that. Narinig ko na under threat daw ang Bugang River, parang daw baka madumi na. I don't know if it's true. Nag-allocate ako ng 150 million for the Pandan Waterworks. So, I have to talk to the gentleman earlier from the Pandan Waterworks to know about that. So, naging lecture itong speech ko. Ganyan ako eh. Pag environment ang pinag-uusapan. So, I'm sure, sigurado ako, mga people's organizations, naintindihan ang sinasabi ko. Dahil kayo po ang namamahala, kayo ang nagmamahal, at kayo rin ang makikinabang sa pag-aalaga ng ating kalikasan. Kaya, salamat sa pagkakataong makasama kayo ngayon. Salamat sa inyong paghanda ng pagkain. Alagaan natin ang Pandan Arboretum at patuloy po ang aking pangangalaga din sa inyo sa papamagitan ng mga proyekto na makakabigay sa inyo ng turismo at ng kabuhayan. Durugit na salamat. Tayong hapon. Okay.